Hello sa ating mga ka-YouTubers natin. At ito nga yung project natin na kailangan na nating tapusin. At ngayon ay bibili na nga tayo ng plywood natin at para matapos na itong dalawang layer na to. Ito at saka itong nasa taas. Kasi ito ay wala pang plywood. Hindi yung maayos yung plywood niya. Ito yung pinagputulan nga na nilagay pa lang natin. Ayan, kaya kapos pa siya. Ito yung kwan natin na hindi pa maayos. Kaya ngayon ay bibili tayo ng plywood para matapos na natin ang ating rack na ito. At medyo malaki nga rin yung gastos natin kahit papano dito sa rack na to. At umabot nga rin tayo ng 1,000. Plywood pa lang kailangan na natin ng 3 piraso na plywood na tag 820. Kaya naman tatapusin na natin siya at bibili na nga tayo ng plywood, guys. Ayan, samahan nyo ako bumili ng plywood. At ito na nga, nakabili na tayo ng isang plywood na 1/2 at mamaya ay tatapusin na natin yung ating project na rack para magamit na natin siya ng buong buo at para ma-repair na rin natin yung isang rack natin na na ginawa nung una para maayos ng tignan yung ating tindahan, guys. Ito nga yung nabili nating plywood. Ayan. Ayun na natin siya sa ating tricycle. Kasi isang piraso na lang ang kulang yung ginawa nating rack at para matapos na natin ay binilan na natin siya ng isa at para ma-repair na natin yung ating rack. Ayan, yung plywood na binili natin, guys. Ngayon ay uuwi na tayo at diyan nga natin binili doon sa parting doon. Yung ating, ayun doon, yung lugar na yon. Yun yung binili natin ng plywood. Kaya ngayon uwi na tayo. At para malagari na natin at matapos na natin yun. 2 hours later. At ito nga, nalagari na natin yung isa nating plywood, yung kwan natin. At ilalagay na natin siya sa ating dun sa ating rack at para matapos na natin. Tara, samahan nyo ako, ilagay na natin siya. At ito nga, nailagay na natin yung isang plywood natin. Swak na swak sa mga noodles natin kasi dito natin ilalagay yung ating mga noodles at isa na lang lalagariin na lang natin sa dito sa taas at tapusin na natin to. At ito nga, natapos na natin yung ating ginagawang rack. Ayan, nilagyan na rin natin siya ng harang sa likod tsaka sa gilid para dito sa ating mga noodles. Ayan, magkabilaan yung nilagay natin ng harang. At ito nga rin yung isang harang natin dito. Tapos ang susunod nating gagawin ay lalagyan natin siya ng salamin. Ayan, parang nakakuan din siya yung ganun sa ating cabinet. Parang magiging ganitong style niya. Mayroon tayong salamin na harang dito sa may harapan. Ayan. Kasi lagi na lang tinitira ng daga yung ating noodles at nilipat nga namin dito kanina. Meron kami nakuhang 3 may butas na naman. At talaga namang lagi na lang tayong nasisiraan ng noodles dahil sa daga. Kaya ito na ang ginawa natin ngayon. Tinapos na natin siya at may harang na yung taas, may harang na yung likod at nilagyan na rin natin ng harang yung gilid. Ayan. Susunod naman ay lalagyan na rin natin siya ng salamin dito. At magkakanbas muna tayo pati yung mga aluminum na ginagamit sa kanya na parang pinaka-sliding niya at para matapos na rin natin itong project natin at isusunod naman natin yung isa nating rack. Aayusin naman natin siya para naman medyo maganda-gandang tignan at itong rep natin ay ililipat natin doon sa may kabilang side para naman magandang tignan at maayos ang ating tindahan. Ayan, aayusin natin siya at medyo maganda na nga tignan yung ating paninda, parang punong-puno na siya hanggang taas. Ayan, meron na tayong mga nandiyan ang ating mga candy, mga diaper. Ayan, nandiyan nilagay na natin sa taas at ito na nga yung bagong lalagyan ng ating noodles. At ito na naman nga yung sinira ng ating mga daga. Ayan, 3 noodles na naman yung sinira niya. At ayan nga, may butas. At ito nga pa yung isang nginat-ngat na naman niya. Kaya lagi tayo nalulugi. At ito nga yung isusunod nating re-repairin na kuan natin yung rack. Kasi ipapa-letter L na natin siya rito. Nakapa-letter L na siya dyan. At itong mga dalawang rep natin ay ililipat natin doon. Dyan sa lugar na yan.
tatanggalin na natin yan at nandito hanggang dito. Ngayon ito ay hanggang dito, tapos nakapa letter L siya dito sa lugar na to. Yan ang gagawin natin sa ating rack na ito, kaya re-repairin natin siya at para magandang tignan ng mga customer. Kitang kita talaga yung mga paninda natin kapag nakaharap ang customer dyan at maayos ng tignan yung ating tindahan. Ayan, kaya tinatanggalan na natin siya ng mga laman at ilalabas natin siya para ma-repair natin itong ating rack na to, kasi ito yung kaunahan natin rack na hindi naman hindi maayos yung pagkakagawa ko, kaya re-repairin natin yan. At nakita ko na kasi yung magiging style nung tindahan natin na magandang tignan, kaya parang yun ang naisip ko na naka letter L siya dyan. Maganda rin talagang marunong tayong mag-welding at nakakapaggawa-gawa tayo ng mga rack at nakakapag-repair tayo ng ating mga kailangang gawin. Yun yung isa sa mga napag-aralan ko din, kasi yung pag-welding, at kailangan na natin ng maggawa ng mga ganito para sa ating tindahan. At para naman medyo maayos at magandang tignan ay pipinturahan na rin natin itong ating ginawang rack na to, at para naman maganda siyang kaaya-ayang tignan katulad nitong isa nating ginawa dito, kasi maganda at maayos tignan kung talagang may pintura rin siya. Ayan, kaya naman maganda nga tignan yung ating ginawang rack. Ayan. At ang susunod nating project ay pupunuin natin itong ating tindahan. Yun yung binabala kong gawin kapag natapos na natin lahat ng ating mga project, at yun ang isusunod natin. At isusunod nga natin iba-vlog ito kung magkakano ba yung nagastos natin sa paggawa nitong rack na to, kasi para naman merong idea ang mga iba kung gusto nilang magpagawa at kung gusto nilang gumawa ng kanilang rack katulad nitong ginawa natin. At ito nga guys, katatapos nga lang natin maggawa nitong project natin, at para sa ikagaganda ng ating tindahan ay gagawa pa tayo ng maraming lalagyan natin, at para makapaglagay pa tayo ng maraming mga paninda, at para hindi naman nasirain ng daga, kasi talagang number one na problema natin yung daga, kasi lagi niyang sinisira din yung ating mga paninda. Kung hindi yung kamatis ang lagi niyang kinakain doon sa harapan, minsan mga paninda nating itlog binabasag niya, at yun na nga nakikita na lang natin na bigla na lang may tumutulo ng itlog dito sa ating mga paninda. Kaya naman talagang naisip ko rin na ayusin ang tindahan at malinisan din yung mga silong-silong, kasi minsan dyan din sila naninirahan at doon sa mga nakakarton na. Sana naman ay masimulaan natin ang panibago nating project na pagre-repair nitong ating rack na to, at ilalabas na nga natin siya mamaya. Tapos nun ay kukunti-kunti natin siyang gawin. Sabagay halos kunti na lang ang magagastos natin dito, dahil sa re-repairin lang naman natin siya at magdadagdag lang tayo ng konti. Ayan guys, kung may natutunan ka naman sa aking channel, mag-subscribe ka naman at pindutin mo na rin yung notification bell para ma-notify ka sa aking susunod na video. And maraming salamat!